Okay, good evening po sa lahat. Good evening ang mga nandito. Good evening, Sir Gerald, Ma'am Maria, Ma'am Talia, and Sir John. John na lang po. Hindi ko mabigkas yung first name mo po. Good evening sa lahat. Welcome po, Sir John. At ngayon yung ano mo no, second day na po ngayon pero first day pa rin ni pa naman ni Sir John. But yung mga hindi nakasali kahapon, andun naman lahat ng presentation, 'di ba, sa group chat. Andun lahat, tas may ano tayo, recording session tayo. So, magsasend ako ng YouTube link dun sa group chat natin para mapanood nyo yung previews. Kung hindi kayo nakasali or gusto nyong balikan yung topic na yun, pwede po. Okay? So, ipapaalala ko lang din sa inyo, guys, na in 1 month, kailangan natin tapusin yung book 1, which has 30 chapters po. 30 chapters. And inside po sa 30 chapters is mga vocabs na kailangan yung basahin at kailangan yung kabisaduhin at grammar para po sa pag-sentence structure na natin. Yung kung paano na tayo magbubuo ng sentence. And yun po nasa by chapter. So ngayon po is day 2, kailangan natin po na kailangan ko po kayong turuan kung paano na talaga magbasa word by word. So kung naalala nyo kahapon yung topic natin, balikan lang natin yung vowels at saka consonant, di ba po? So sa vowels at consonants, meron tayo sa vowels yung ang Korean po ng vowels ay maung or moung. Sorry, moung. So merong dalawang uri ng vowel, the vertical and the horizontal vowel. Okay? At meron din tayong pag si both na horizontal vowel ay dinugtong or si horizontal at saka si vertical ay dinugtong. Ayun. So, ito po. Ilan po lahat ulit yung vowels nila? Sa Korean alphabet, ilang vowels po? Kung naalala nyo, guys. Ilang vowels ang Korean alphabet? Merong 21. Okay? So, meron pong 21 Korean alphabet at ito na po sila lahat. Okay? So, basahin ko ulit. Dito tayo sa next slide. Si consonants. Ilan yung consonants? We have 19. 19 consonants tayo. Kaya alam na naman natin yung mga function ng ganito pong character, Korean characters. Kailangan kabisaduhin or kung meron kayong notebook dyan, open nyo lang po. So ulit tayo, meron din tayong dalawang letter sound. So pag nasa first letter sound, ibig sabihin po ay bibigkasin nyo lang po yung mga first letter. Okay? Pag nasa second letter po, bibigkasin lang po yung second letter. So, pag dalawang consonants po na dinugtong. Okay. So, bago tayo dyan, dito muna tayo sa sa vowel. Ito po ay ulitin natin po guys ha. Okay. Kahit nakamute kayo po ha, magbigkas lang or basahin. Ang tunog ng vowels, a, ya, o, yo. Ito po ay ano nga ulit ito? E. E. Parang nakasmile kayo pero hindi dugtong or hindi nagkadikit yung upper and lower teeth. E. Tapos ito ay O. Ito, yo. Ito, U. Ito ay U. So dito tayo, dalawang vertical na dinugtong. Ito ay E. E. Yeah. Yeah.
wa, wo, wi, we, we. Ito, uy. Yan po, uy. Okay. So, alam naman natin yung mga vowels, no? Ano lang talaga. Isipin nyo lang talaga na kailangan sounds. Yung sounds lang talaga. So, sa consonants, yung consonants po, ito is for K and G, for N, for T or D, for R or L, ito I for M, ganitong character for P or B, ito S, ito ay empty consonant or NG. Ito naman for letter J or DZ. Another font style po is ganyan. Ito is letter H. Pag may another stroke, ito sila is may hangin. May aspiration po. So, ka. Ito, ka, ka, cha. CH. CH po ito. Another font style po ng CH is, yung sabi ko kanina, parang J pero nasa baba yung guhit. Kapag double consonant, double na same consonant, tense sound. Walang aspirated, walang hangin. Ka, ta, pa, sa, cha. Okay. So, yan po yung mga consonant, 19 consonant. So, alam naman natin yung vowels at saka consonant. Dito na po tayo sa positions for consonant. Okay. Kung nakikita nyo dyan na positions for consonant yan. So, ibig sabihin po may initial, may middle, at saka may final. Okay, wait lang po ha. Bakit ganito? End ko muna ha. Teka lang po. Iba yung slide ko. Wait lang. Wait lang po ah. Bakit iba yung slide? Nasaan yung ginawa ko talaga? Okay, sige po. Pagpatuloy na lang po natin to. Okay, same thing pa rin naman po. So, positions for consonant. So, yung sa consonant po, di ba merong sa letter G or letter K? So, kailan ba natin mapopronounce siya na G or kailan ba natin mapopronounce na letter K? So, magiging or mapopronounce natin siya, mababasa natin siya na G or mababasa natin siya na K. Depende po kung saang position siya sa word. Okay? Saan po yung position ng consonant. So, for the positions of consonant, meron tayong tinatawag na initial, middle, at saka final. Okay, again, initial, middle, at saka final. Ang initial po, initial position, ito po yung nasa pinakaunahan na consonant. Pinakaunang consonant. Okay, yan po yung initial. Ang middle po, ito po yung mga consonant na nasa itaas or mga nasa kasunod ng initial. Okay, kasunod. Yan po ay middle. Ang final po
is mga consonant na nasa baba. Nasa baba. Okay. So may mga words na may initial, middle, final. Meron din mga Korean words na walang final. Only ang initial at saka yung middle. Meron pong mga words na maliit lang, so or konti lang siya, maliit. Konti lang siya, kaya meron siyang isang initial at isang middle. So ibig sabihin po yung middle is pwede siyang marami po ha. Si initial lang talaga siya po yung nasa pinakaunahan na consonant. Okay? Hindi ko na ano. Okay. So, halimbawa, nakita natin ito, si initial, naka-blue, middle, green, final is yellow. Okay po? Okay. Pakitandaan, mag-take notes kayo po. I-take notes niyo po ito. Copy niyo po or screenshot. Pero mas mabuting copy talaga sa notebook para maulit-ulit niyo po. Okay, so si initial nasa unahan, si middle is mga consonant na nasa sa next po ng initial, tapos si final ay sa baba. Okay. So kung nakita nyo na po or na screenshot or na take down notes, ito na po yung kailangan nating rules for consonant. Okay? So rules natin po sa consonant. Kapag po, dito muna tayo kay Giyok. The first one po. Sorry. The first one, ito. Kapag si letter G ay nasa initial position, letter K po, hindi po ito ha. Letter K po yung basa natin. Kapag siya, si Giyok ay nasa letter or nasa initial, ka po yung pronounce natin or basa. Ka. Pag nasa middle, ga. Pag nasa final, ka. Okay? Ka. Wait lang po. Ayun. Andito pala. Okay. Pag naman po si neon, the next consonant po natin, kahit nasa initial, nasa middle, or nasa final siya, letter N lang po siya. So, meron tayong example dito ni letter K. Di po? So, siya po ay, ito lang, first word. Siya po ay nasa initial. Kaya yung basa natin, tas may vowel pa siya na A. Kaya yung basa natin dito is ka. Ka. Okay? Next po, CN. CN po, or dito tayo kay, ito. Halimbawa, may final consonant na siya. So, sa first, initial natin, ang basa natin ay letter K. Tapos may vowel na A. Tapos nasa baba, di ba po kapag si letter G or letter K ay nasa final position, K po yung bigkas natin. So, babasahin natin ito na kak. Kak. Ayun. Tapos si neon, kahit nasan siya, initial, middle, or final, na. Na, nan. Kasi si ito po na vowel is A. Okay? Baka nakalimutan nyo. Ang vowel na ito ay A. Okay, next po is si letter D or letter T. Okay, wait lang po. Meron akong ano na dito. Kasi magulo talaga tong hindi ko na ano. Ang na-save ko kasi, wait lang po. I-download ko na lang po muna.
Yung ano talaga, yung na, ano ko na edit ko. Kasi itong slide na to, sorry po. Slide na to is magulo. Sorry talaga. Wait lang po guys. Wait lang po ha, teka lang po. Okay, so ito na po. Alright, ito na po yung consonant rules. Parang magulo kasi yung dati po. So, okay, so ito na po yung ano, consonant rules. For giyok, the first consonant, makikita natin dito. Ay, sorry po. Alright. Okay. So, the first po na consonant, kapag nasa initial po siya, ulitin ko, letter K po yung tunog niya or yung, yes, yung pagkabigkas niya. Ka. Pag nasa middle position, ga. Pag nasa final, ka. Kaya yung example natin dito, dalawa po yung example natin dito. So, ito pong first example, nasa initial. Kaya K, K. Tapos, yung vowel niya is A. Kaya yung bigkas natin, ka. Dito din po sa example, sa second one, so nasa initial at nasa final. So, nasa initial, ka. Si final din po ay ka. Tapos, may vowel tayo na A. A po ang vowel na iyan. Kaya, ang bigkas natin sa word na yan ay kak. Sa second consonant, si neon, kahit saan siya ilagay, initial, middle, or final, N lang po siya. Kaya nan yung example niya. Dito naman po sa third consonant, it's either letter T or D po siya. So, kailan natin siya malalaman? Kapag nasa initial position siya, nalagay po ito sa initial position, letter T po yung bigkas natin. Ta. Pag nasa middle, D. Pag nasa final, ta. Kung ito po, ito ay magiging ta at yung second niya ay tat. Pang-apat po na consonant si real. It's either po letter R or letter L. Kapag siya ay nilagay po sa initial, L po yung bigkas natin. L. Kapag siya ay nalagay sa middle, R po yung bigkas natin. R. Ganon. Pag sa final, letter L. Kaya yung bigkas natin dito is la. La, tapos ito ay lal. Lal. Kasi second word lang po yan. Second example. Si Miam, next po na consonant, yung parang box. Letter M po yan. Kahit saan mo ilagay, sa initial, sa middle, or final position, M po siya. Kaya ma, tapos mam. Next na consonant, si P or B. Okay, si P or B, ganito po na consonant. Kapag nalagay po siya sa initial, pa, yung ano niya, pa. Tapos, pag sa middle po siya nalagay, ba yung basa. Sa final is pa. Kaya ito ay pa, tapos pop. Kasi first word lang po. I mean, one word lang po yan. Pop.
Okay, dito na tayo sa letter S. Okay, ito po, letter S po yan. It's either po letter S, letter SH, or letter T. Okay? Kapag po itong consonant na ito ay nalagay po siya sa initial, it's either letter S or letter SH po yung basa niya. Kahit po sa middle, same lang po, S or SH. Sa final po, eto na, letter T na po siya. Okay, si letter S pag nasa final position, letter T. Kaya kung ito po yung example niya, sa, sat. Okay, sat po yan. So may note po tayo dito, i-zoom ko lang. May note tayo dito guys, na kapag daw si S, kahit double consonant pa yan. Okay? Kapag si S or double consonant S ay combined with the vowel na ito. Si I, si Ya, si Yo, Yu, We, at saka We. Ito, pag combined po siya, SH daw po yung bigkas natin. SH po yung bigkas natin. Hindi po S na S, kundi SH. Okay po? Okay. Take note po ha. Okay, screenshot niyo po or isulat niyo sa notebook. Kasi mamaya magbabasa tayo para hindi niyo bigyan ko kayo ng 2 minutes po sa pagsulat. Baka makalimutan niyo kasi magbabasa tayo mamaya. 2 minutes po sa pagsulat or screenshot. Mas okay kasi isulat eh. Okay, next tayo guys. Sa next na consonant, meron tayong, di ba, empty consonant. Okay? Nakikita na ba? Baka hindi pa nakita. Sa empty consonant po, meron tayo dito. Okay. So, empty consonant, it's either po silent, walang tunog, hindi natin bibigkasin, or NG po. NG. So, kailan lang? Kailan lang po siya? Kapag po si empty consonant ay nalagay sa initial at middle, hindi po natin babasahin sila. Wala pong tunog. Pero kapag po nalagay siya sa final, NG po siya or ng, NG. So example, ito po. So yan po ay si empty consonant ay nalagay sa initial, kaya silent po siya. Di natin siya babasahin. Ang babasahin lang natin si vowel na A. Pag sa second po na example, meron na tayong final position or si empty consonant ay nalagay sa final position. So, NG po yung basa natin. So, sa the first one na nasa initial, hindi natin babasahin yan. Si vowel lang. Kaya A. Tapos may empty consonant sa baba na ng. Kaya yung basa natin dito ay ang. Ang. Okay. Next po na consonant is letter T, S, D, Z, J, or T. Ito po, pangalawa. So, kailan siya magiging TS or DZ po siya? Mabibigkas natin siyang Z, Z, or J, J. Initial. Pag nasa initial siya. J, J, or Z. Ganun po. So, bago pa lang naman tayo, kaya
pwede nating basahin ng J po yan. Pero habang kayo ay nag-aaral talaga ng Korean or nanonood palagi ng K-drama, parang naaano na natin yan. Yung accent makukuha na natin. Pero pansamantala, na bago pa tayo, pwede nating ja. Kasi wala naman talaga tayong bigkas sa English na z. Di ba po? Like si juice. Hindi naman natin babasahin juice. Di ba? Hindi po. Sa kanila kasi jusu. Jusu. Ganon. So, pwede po yan, J. Acceptable natin yan. Especially baguhan pa tayo. Pag nasa middle position, ja talaga yan. Ja. At kapag nasa final, ta, letter T. So, kung dito, nakikita natin yung halimbawa, first consonant is nasa initial. Kaya Z. Tapos may vowel na A. A po iyan. So, magiging ja. Ja. Ang second po is nasa final. Kaya letter T. Magiging jat. Jat. Okay. Right, ito na po. Next po, CH. Okay, okay, ito po si CH. Okay, another font style ng J at saka CH, yung kanina. Po mga ganon. Hmm, di ko kasi alam yun kung paano siya. Ganon, ganon, ganyan pala. Tsaka ito din po, ganon, CH. Yan. Kapag po nasa initial position, CH po yung bigkas natin. Tsa. Pag nasa final, letter T. Ta. T. T. So, halimbawa, ito, isang word lang to, guys. So, magiging cha-chat. 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 Okay. So, dito na tayo sa mga may aspirated, yung sinabi ko sa inyo kanina. Kapag may one stroke, ito po siya, may aspirated, may hangin po yan. So, kahit nasa initial middle po siya, pag nasa initial at middle position po, may hangin. Okay po? So, ka. Pero sa pag nasa final na po, ay wala na pong hangin. Kaya ito, kung bibigkasin natin to, ka, ka, ka. Ang pangalawa ay ka, kak. Ito din po, may hangin po ang next. Pa, pa, pa. Pero sa final, wala na po. Magiging pa. Tapos pangalawang word, hap. Next po si ta. Pero sa final, letter T lang po siya. So, halimbawa, tapos tat, ta, tat. Ito din po sa last na consonant, si letter H. Si letter H po, pag nasa middle or initial, H po siya. Ha, ha. Pag sa final po nalagay, letter T na po yan. Kaya ito, magiging ha, tapos ito is hat. Okay? Take down notes po kayo. Bigyan po po kayo ng minutes. Okay, ready na po? Pag ready na, tatawag na ako Basa tayo. Sige, magtatawag ako sa inyo ngayon para magbasa.
Okay, let's practice reading. Let's start with this one. Okay. Sa English ay skirt. So, ano sa Korean ng skirt? Okay, sino pong gustong magbasa? Ito po. Okay, bi-syllable po yung pagbasa natin ha. Sige, ako po muna. So, ilan po yung syllable na nandito? Dalawa po. Kasi, bakit may nasabi kong dalawa? Kasi si consonant, tapos si vowel, tapos may consonant na naman, tapos si vowel. Di ba po si syllable ay nabubuo pag may dalawang or pag may pagdugtong si consonant at saka si vowel. So, dito, babasahin muna natin ito. Tapos, next one po ito. Okay? So, anong ang consonant ito? Ang consonant na ito ay CH. Di ba po? Kasi may guhit sa taas. Tapos, ang vowel na ito ay E. Di ba po? E. So, babasahin natin yan na ngayon ng chi. Chi. Tapos, the next na. Next na tayo. Next, um, syllable. So, itong consonant na ito ay letter M. Tapos, ang vowel na ito ay A. So, ma. Tapos, dugtong na natin. Magiging chima. Chima. O, ang skirt po ay chima. Okay, let's try another one. Gets po? May ano. Ito po, nose. Okay, Ma'am Maria. Okay, try niyo po basahin po, Ma'am Maria. Naka-mute ka po, Ma'am Maria. How about si Ma'am Talia? Yes po. Ano po yung pagbasa natin dito, Bam? Ko, Yun, tama po. Ko. Ko in Korean. Sa English po ay nose. Thank you, ma'am. Okay, how about ito, guys? Grape. Yung grapes. Okay, tingnan niyo po yung ano, yung consonant at saka vowel. So, ang vowel natin dito ay O. So, Ma'am Maria, try niyo po. Puro na tayo basa ngayon. Try niyo po, Ma'am Maria. Eh, pwede naman ano, unmute niyo na lang po lahat. Mag-unmute kayo. Tingnan natin yung sinong may alam sa pagbasa nito. ako po. Sige po, Ma'am Talia. Pudo. Pudo. Yon. Tama. Pudo. Hindi po letter T ito. Hindi po kasi nasa middle position siya. So, pag nasa middle position siya is letter D po yung bigkas. Hindi letter T. Ito is may hangin po. Podo. Podo. Pudo. Pudo. Yon. Okay, next. Eh, ito po. Sir Gerald. Ito po, Sir Gerald. Number 5.
Camera. Yon. So, ka, tapos, me, kasi yung vowel natin dito is e. Di ba po? E. Ka, me, Ah, tapos, R po yung bigkas natin dyan kasi nasa middle position siya. So, ra, camera. Ayan. Yan po yung tinatawag nating hiram na salita. No? Kasi, ang English, camera, siguro walang Korean word ng camera, kundi camera pa rin po. Yan po. Okay, next. Okay, number 6, ito po. Okay, so, sino pong gustong magbasa nito? Dalawa pa rin. Hmm? Tuge. Tuge. Medyo malabo yung boses mo, Sir Gerald. Tuge. Okay, G po ba yan? May isang stroke. Tuge ba yun, ma'am? Hindi. Ski. Ay, Ski. Tuge. Suki. K Yan. pala yun. K pala, Oo. no? Suki. Letter K yan na may hangin. Ski. Ski. Okay, next. Ito po. Copy. Yon. Copy. Copy. Eh, hiram na salita pa rin po yan. Okay, next. Ito po. Ija. Yon. Ki. Ay, sorry. Ki. Tapos, cha. Ija. CH. Ija. Kicha. Train. Hmm. Kicha. Next. Ay, ay go. Eh, paano yan? Ayun, tama, ma'am. Piano. 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 Okay? Wala naman pong ya dyan, pero magiging sorry. Piano. Di ba po? Kung idudugtong na siya, magiging piano. 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 Ayun. Okay, next. Ito po, singer. Kasu. Ay, kasu. Ano po? Kasu. Yon, Kasu. gasu. Kasu. 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 Eh. Okay, may ano po yan, other na magbabasa nito, mga nag-aaral din or mga nagtuturo din, gasu. Kahit po yung mga Korean talaga, gasu po yan. Oh. And others po is kasu. Kasu. Pero minsan naririnig ko gasu. Pero hindi talaga ga, like gaso yung patigas talaga na ga. Para siyang may K pa rin in between sa bigkas ng ka at saka ga. So magiging gaso. Ganun po. Gaso. Ay, kasi sa accent na po nila yan. Accepted pa rin naman po yung gaso. Next po, ito po. Baby. Kasu. Teddy. Hmm? Agi. Agi. Yan. Ang baby or bata po is Agi. Okay, next. Ito po.
Nemo. Nemo. Ayun. Nemo. 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 Yun, Nemo. Tama po. Okay, ito po. Daddy. Ayun. Tama po. Tari. Daddy. Ayun. Tari. Yes, tari. Okay, ito po. Sorry. Sorry. Yon, sorry. Parang nagsasorry, no? Sound Sorry. is sorry. Tunog is sorry. And ito po. Moja. Ayun. Tama po. Moja. Moja. Cap, sombrero. Moja. Moja. Ang moja, ma'am, at saka kabang, isa lang yun? Hindi po. Si kabang ay bag. Ay, anong isang ay bag pala yun. Yung isang ng cap, Ano po? nga yung Sombrero, moja po. Wala moja, namang iba. moja. Ay, yung Wala na po iba. Si kabang yun yung bag. Mm. bag pala yun. Okay, next tayo. Ayun. Father. Abuji. Moji. Ayun, tama. Aboji. Kung babasahin natin, tapos last Ji. part is G. Aboji. Okay, ito po. Lion. Yung lion nila. Raja. Okay, tama po. Saja. Saja. Okay, and ito po last. Tio. Tio yan, ma'am. Tio. Seu. Seo. Yon. Seu. So, yan po Seo. ay Seo. shrimp. Seo. Okay. So, medyo may alam na tayo sa pagbabasa, no? Isasend ko naman po itong mga presentation ko sa pagbabasa. Ulit-ulitin niyo lang po. So, sa vacant time niyo po, ulit-ulitin niyo lang. Okay, so at least alam niyo na natin kung paano magbasa. Dito na po tayo sa pronunciation rules. Okay, pronunciation rules tayo. So, 'di ba? Alam na natin yung mga pagbasa, depende po kung saan na posisyon sa consonant. So, paano ba tayo mag-aano din sa pronunciation nila? Kailangan din nating alamin to. Okay, medyo mahirap to guys kasi for pronunciation to rules to ng pronunciation nila. Pero hindi ko naman i-expect sa inyo na maano nyo talaga to. Matutunan ka agad, lahat-lahat. Kasi marami to eh. Pakinggan nyo lang at focus nyo lang kayo sa rules natin. Okay, first rule natin, meron tayong tinatawag na rules for proper pronunciation. Unang-una is resyllabication. So, resyllabication is the most common of Korean sound changes. So, if the final consonant followed by an empty consonant, the final consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable. Okay? I-zoom ko lang. So, pag sinasabi pong resyllabication, ibig sabihin po na iibahin po yung bigkas or yung pagbasa natin sa isang consonant. Bakit po? Dahil kung si empty consonant, kita naman natin no, sa first syllable natin sa word, ito po, example ha, yan. Yan po ay first syllable. Makikita natin na itong nasa baba ay bigkas natin is letter P, di ba po? Pero si first syllable ay followed, ang kasunod niya ay empty consonant. Okay?
followed siya ng empty consonant. So, ang mayayari po, i-resyllabicate natin po yan sa pamamagitan po ng pag-akyat ng final consonant into middle position, which is sa empty consonant. Kaya nagiging ganito po siya. So, aside na basahin po natin na papel, magiging pabel. So, hindi na po siya. Ito po kasi is letter P. Andito na siya sa middle. Kaya letter B na po yung bigkas natin. So, aside na sasabihin mong papel, magiging pabel. Pabel. Okay? Yan po yung tinatawag na resyllabication. Unang-una, if the final consonant followed po siya ng empty consonant, si final consonant will be shifted. Mapupunta sa middle position of the next syllable. So, dahil napunta siya sa middle position, yung bigkas niya ay hindi na letter P, kundi letter B. Next, another example po, ito po. So, may tatlong syllables tayo dito. Si mok, si o, at saka si yo. Di ba po? Yo lang po yan. So, dito pa, may final consonant tayo. Followed po siya ni empty consonant. Kaya po, i-shift natin siya. Akyat. Another word or another term po niyan is akyat rule. So, iaakyat po natin tong final consonant dito sa middle position. Na instead na sasabihin mong mok-oyo, magiging mogoyo. Okay? Mogoyo. Ito po sila pagbigkas lang po ha, kung paano pagbigkas. Okay? Kasi po, ito talaga yung spelling. Ito po yung tamang. Paano mo lang siya basahin. So, instead na sasabihin mong mok-oyo, magiging mogoyo. Ito rin po, another example si S po ay dugtong ni E. Hindi mo siya babasahing si, magiging she. Okay? Kung nakikita niyo po sa pangalan ko dyan, may double S tapos E. She. Agon she. Yan, hindi po yan agon si or si. She po yan. Okay, ulit tayo dito. Balik tayo. So, dito sa third example, si sheep. Diba po? Kasi si Biop nasa final position, kaya P yung pigkas natin. Kaso, followed po siya ng final consonant. So, iaakyat natin siya sa middle position. Iaakyat natin si final consonant into middle position. Kaya hindi na po pa yung bigkas, kundi ba. So, instead na sasabihin mong ship o, magiging shibo. Shibo. Okay. Another po na rule. If the final consonant nag-end po siya ng H, okay? Kung si final consonant daw ay nag-end ng consonant na letter H, si H po ay madadrop. Ibig sabihin, hindi natin bibigkasin. Hindi babasahin kasi drop siya. Okay? Halimbawa, meron tayo dito. Ito po ay chua. Cho, di ba po pag si H nasa baba is letter T na po siya. So, hindi po siya chot tapos a. Chot a. Magiging chowa. Yun. Or chowa. Di po siya talagang J po ha. DZ or TS. Kaya magiging ch. Chowa. Chowa. Hindi siya jowa. Hindi siya parang ano yun? Tense na sound na letter J. Jowa. Ganun. Chowa lang po siya. Okay? Again, kung ang final consonant ay nag-end di letter H, which is yung bigkas sana natin nito ay magiging letter T, ida-drop na po natin siya. So, hindi natin bibigkasin po yan. So, aside na sasabihin mong chot-a, magiging chowa. Aside na sasabihin mong not-o, magiging no-o. Aside na sasabihin mong manha, magiging manna. Ayun. Another po,
If there are two consonants in the final position, the further consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable, and the closer consonant becomes the final sound of the syllable. Okay, explain ko to kasi English eh. Explain natin gamit yung example. Okay, kasi mahirap. So, dito tayo, mag-iiba muna ako ng kulay. Yan. So, meron tayong dalawang syllable. Di ba po? And meron din tayong double consonant sa baba. So, ito pong double consonant ay belong po siya sa second sound. Second letter sound. So, ibig sabihin, yung bibigkasin lang natin ito po sa second letter. Di ba po? Ayun. So, dahil ganyan po, kaso, followed po ng empty consonant. So, ang mangyayari po, si second letter po ay aakyat, mapupunta sa middle position. Ang maiiwan na lang po si real, nasa baba. Which is kapag nasa final position si real, letter L po yung bigkas natin. So, si yung second letter is nasa middle position na siya. So, letter J na po yung, or letter G na po yung bigkas natin, G. So, aside na sasabihin mo dito na iko, magiging ilgo. Ilgo. Okay, same din po dito. So, yung isang consonant na malapit sa empty consonant, yan po ang iaakyat natin. So, sasabihin mo, hindi mo sasabihin adja, magiging anja. Ayun. Next po, simplification na rule. If the final consonant ends with aspirated, di ba sabi ko sa inyo, pag aspirated, ibig sabihin may H. May H. Sira po yung pen ko. So, final consonant ends with aspirated consonant. Ito po sila. Di ba ito po sila yung mga aspirated, may H, may hangin. Kapag daw sila ay nasa final consonant, nasa final position, ang mga aspirated sounds daw ay magiging regular sound po siya. So, instead na sabihin mong ka, magiging ka. Regular. Instead na sasabihin mong pa, magiging pa. Instead na sasabihin mong tsa or ta, magiging da or ta. Yan, walang hangin. So, halimbawa, ito po. First example. So, di ba po, ang nasa final position na consonant ay pa, aspirated. Dahil po nasa final consonant siya, hindi na po natin siya bibigkasin na pa, magiging pa. So, babasahin mo yang, instead na babasahin mong yop, magiging yop. Yan po siya. Yop lang po. Okay, same thing din po sa iba. Ay magiging buok. Ganyan lang po. Kot. Hindi po siya coach. Magiging kot. Ito din po. Magiging ket. Okay. Next po, if the final consonant ends with dual consonant. Ay, ayun. Ay, wait lang mo. Bakit hindi? Ay, gu. Nangyari sa ano. Hindi ko magalaw. Wait lang po ah. Okay. So let's continue. Dito na tayo no, sa next. If the final consonant
ends with dual consonant. So, ano ba yung mga dual consonant? Ito po yung mga dual consonant, guys. Yan po, di ba, pag dual consonant, intense yung sound niya. Pero masisimplify na po into regular sound. So, aside na sasabihin mong pak, magiging pak lang po yan. It, it. Yan. Parang wala namang kaibahan yung tunog nila. Pero, hindi na po siya intense yung sound niya. Okay. Dito tayo sa reinforcement or intensification. So, kabaliktaran lang po ito dito sa taas. If the final consonant now, nag-end po nito, final consonant, the following consonant of the next syllable will become intense. Okay. So, halimbawa, pag ito sila, meron tayo dito. First, di ba, hak. Tapos sa second syllable, babasahin mo yung gyo. Okay. Hindi po siya babasahin hakgyo. Magiging hakgyo. Intense sound po siya. Hakgyo. Ito po, hakseng. Yan, hakseng. So kapag sila po daw ay followed po ng consonant na same pa rin po yung word, is intense sound po yung gagamitin. Hindi po siya hakgyo, magiging hakgyo. Hakseng, hakseng. Hindi po siya chapchi or chapji, magiging chapchi. Mokda, hindi po siya mokda, magiging mokta. Okay, another po, exception. Kapag po ang ending ay H, H only reinforces into letter S. So, halimbawa dito, 좋습니다. Letter S pa rin po yan. Nasalization, if the final consonant, ito sila, followed po ni letter N or letter M. Yan po na mga consonant magiging NG. NG. So, halimbawa, ito po, Beckman. Si final consonant na letter G or letter K ay followed po ni letter M. Kaya NG po yung bigkas natin. Nga. So, aside or instead na sasabihin mong Beckman, magiging Bengman. As instead na sasabihin mong Kakne, magiging Kangne. Okay? Kasi po pag ito sila, again, ito sila, followed po sila ni Neon or ni Miam, NG po yung bigkas natin. So, Beckman, Bengman, Kakne, Kangne. Kapag naman po si final consonant ay nag-end po ni, ito po sila, biop, pa, at double consonant na biop, followed po sila ni N or M, sila po ay letter M ang bigkas natin. Ito sila, magiging letter M yung bigkas. So, halimbawa, kamsa, ito, pasok siya sa rule. Tapos, followed siya ni Nian. Ito. Kaya magiging N po yung bigkas ni biop. Hindi siya kamsahap. Hindi po siya kamsahapnida. Magiging kamsahamnida. Ito din po, hindi siya apne. Magiging amne. Okay? Next tayo slide. If the final consonant, ito po sila na consonant. Okay, pakitandaan, yan po na consonant. Followed po siya ni Nian at ni Miam. Sila po ay magiging N ang pronunciation. So, instead na sasabihin mong matnen, magiging mannen. Instead na sasabihin mong itne, magiging inne. Instead na sasabihin mong kutna, magiging kunna. Ito po yung bagpikas nila. Okay, another, if the final consonant, yun na naman.
Pag ito daw na final consonant, nalagay sa final consonant, followed po sila ni real or letter R or letter L. Si letter R or letter L ay magiging N ang pronounce, ang pag-pronounce. So, sasabihin mo dito, tapos ryosu. Di ba po? Ryosu. Hindi na po siya ryosu kasi po si Miyom ay followed ni real. So, magiging N po ang bigkas natin ni real. So, ryosu, magiging umnyosu. Tetongryong, magiging tetongnyong. Okay, another po, the last po ba ito? Baka hindi pa last. Hindi pa pala. Okay, so if the final consonant, ay alalahanin na naman po ito. Ito sila na consonant. Kapag sila na consonant ay nalagay po sa final position, tapos followed po sila ni real, si real ay magiging N ang bigkas. Tapos ito, si giyok, magiging NG ang bigkas. Or, yun, NG. Tapos si biyok ay magiging M yung bigkas. Si diyat ay magiging N, letter N yung bigkas. So, halimbawa, ito po. Tukrip. Di ba po? Tukrip. Tukrip. Hindi na po siya tukrip. Kasi si giyok, ito na final consonant, ay followed ni real. So, nakikita natin si real magiging N. Letter N. So, tuknip. Tapos si giyok ay magiging NG. Ito po. Magiging NG po. So, magiging tungnip. So, instead na sasabihin mong tukrip, magiging tungnip. Ito din po, instead na sasabihin mong ibryok, magiging imnyok. Yan. So, meron din tayong tinatawag na real assimilation. Okay? Real assimilation. If the final N, neon, kita nyo guys, bear with me lang. Kahit mahirap po. If the final N, followed po siya ni real, si N daw po ay real po yung pronunciation. R or L po yung pronunciation. So, as in example po, ito. Shinra. Di ba po kung babasahin natin Shinra? Eh, si Neon ay followed po ni real. Kaya yung basa natin dito, Shilla. So, hindi mo sasabihin Shinra, magiging Shilla. Ito din po, Yonrak. Di ba po? Yonrak. Eh, si Neon, followed po siya ni real. So, real po yung bigkas natin, L. So, magiging Yolak. Instead na sasabihin mong Yonrak, magiging Yolak. Kapag po si final real, followed po ni Neon, si Neon ay magiging real. So, instead na sasabihin mong Shilne, magiging Shille. Sasabihin mong Solnal, magiging Sollal. Napaka-importante po ng proper pronunciation po, guys. Okay, ito po yung last, aspiration and palatalization. Okay? Aspiration po, if the final consonant, ito po ng mga consonant, ay followed ni H. Or, si H ay followed po ng ganitong consonant. Ang ganitong consonant ay magiging aspirated. So, may hangin. So, limbawa ito. Si Giyok, final consonant, followed po siya ni H. So, instead na sasabihin mong bukhan, magiging bukhan. Aspirated na kan. Instead na sasabihin mong chutta, magiging chota. Chota. Instead na sasabihin mong mathida, magiging machida. Ito din po. Aside na sasabihin mong manda, magiging mantha. Yan, aspiration. Kapag followed po ni letter H, ang consonant na ito, or si letter H ay followed po ng consonant na ito, may hangin na po siya.
So sa palatalization, if the final consonant, ito po sila, followed po ni E, vowel na E. C, D at magiging G, J, J. Ito din po si letter T or si consonant na T, magiging cha. So example, 'di ba po sa kung babasahin natin ito, cat E, 'di ba? Pero po si ha na consonant ay followed po ni E na vowel. So aside instead na sasabihin mong cat E, magiging catchy. Instead na sasabihin mong kuti, magiging kuchi. Ayun. So yan po yung mga rules and proper pronunciation na kailangan din nating alamin, no? Basahin at matutunan para alam natin kung paano na siya basahin. Okay, any question guys? Wala pong mga tanong? Maraming tanong ba? Ano, Nanahimik na. bombarded? Oo, magiging bombarded talaga yung isip natin pag sa proper pronunciation. Ano lang, ulit-ulitin nyo lang, basahin nyo lang talaga. Kasi kung nahihirapan kayo dito, may mas mahirap pa. Ano lang, hindi nyo lang hindi lang talaga i-memorize ito. Kabisaduhin lang, alamin lang yung tama na pronunciation. Kasi importante din to. Especially sa listening, sa exam, listening skills. So may listening skills kasi. So dapat alamin din natin. Any questions? Yarobun? Wala na po. Okay. Sa akin, wala naman. Wala naman. Baka yung dalawa dito. Okay lang? Okay lang naman. Masyado ng seryoso. Oo, ganun talaga. Okay lang yan. So, bukas is may babasahin na tayo. Tapos, practice reading pa rin tayo bukas. Pero nagtutuloy-tuloy na tayo sa chapter. Chapter 3 to 5 3 to 5 tayo bukas. Chapter 3 to 5. So, ano tayo, tatawag na ako sa inyo. Magbabasa na kayo po. So, wag lang talagang mahiya kahit naguguluhan or mali yung pagkabasa. Kasi andito naman po ako, tuturuan ko kayo kung paano yung tama na pagbasa. Yan. Ano tayo, tinotolerate natin yung mga mistakes natin dito para may may room for improvement. Ayun, dahil wala na at 9:30 na naman din po. So, see you tomorrow, everyone. Isa-send ko lang to sa group chat natin. Lahat ng tinuro ko ngayon. Thank you po Okay. natin. Yes po, good night.